Sa likod ng mataong kalsada ng Pateros, may mga kwentong araw-araw lumalaban. Araw-araw nagsusumikap. Isa sa kanila si Nanay Jennifer. Ang taas ng bilihin ngayon, lalo yung kuryente namin. Taas din ng kuryente kahit anong tipid mo, para na doble yung bayaran namin. Siyempre, nangungutang din kami. Siyempre, lahat naman ng tao nangungutang. Tapos utang, bayad ulit, utang, ganun. Paulit-ulit lang. Tubig, kuryente. Hati kami kasi sa mga bayaran dito. Kami sa kuryente, sa kapatid ko yung ilaw, hati kami sa internet. Kasi kailangan ng mga anak ko internet, lalo yung sa panganay ko. Kasi online yun eh. Hindi na namin kayang mangupahan sa Taguig. Kasi mahal din, 6,000 din kasi upa doon. Kaya nakitira kami dito sa nanay ko. Sa titinda-tinda rin ako dyan sa labas ng mga siomay. Pero ngayon kasi hindi ako makapagtinda kasi gawa ng maselan pa ng pagbubuntis ko, di ba? Nakaraos naman kahit paano, pero may time talaga na wala. Akala kasi nila mayaman kami kasi okay yung bahay namin. Pero syempre, nagigipit din naman kami. Mahirap. Kasi nahiwalay ako sa asawa ko sa una. May anak ako, may colostomy. Ako lang bumuhay sa kanila. Naging addict yung asawa ko. Lahat na bisyo sa kanya. Ayun, nagsumikap ako, nagtrabaho ako bilang housekeeping. Yan, sa SM Aura. Ayun, tumagal naman, tapos hindi ko naman kaya na alagaan sila. So, binigay ko sila sa nanay ko muna. Tapos nagtrabaho ako, okay naman. Kaso, syempre, yung anak ko, hindi ko mapa-opera kasi kahit magpabalik-balik kami sa PGH, pipila ka na mahaba. Pagpunta mo doon, walang doktor. So, napagod na rin ako magpabalik-balik. Ay, nilalapit naman namin sa government. Kaso, syempre, hindi ko rin naasikaso kasi nagtatrabaho ako. Kaya, pasalamat na lang ako na napasok ako dito. Maano pa rin si Lord, kahit maraming pagsubok sa buhay, may binibigay talaga silang tao na pinapadala. Pasalamat na lang din ako. Isa sa mga anak ni Nanay Jennifer ay mayroong karamdaman. Kaya bilang ina, mabigat para sa kanya ang makita itong nahihirapan. Nung pinanganak ko siya sa midwife, siya, magana yung isang hita niya. So akala namin, hindi na nakakalabas yung ihi niya. Yung pala, pagtingin namin, hindi alam na midwife na gano'n na yung kondisyon niya. Kasi syempre, yung una kong asawa, wala na makakayahan, walang trabaho. Syempre, bata pa eh. Kasi ano lang siya, 16 years old lang kami. 16 lang siya, bata pa siya, nagsama kami. Ngayon, kung iniwanan kami ng midwife kasi nga wala kaming pambayad, kaya inaawa yung isang alalay niya, doon pinapunta kami ng PIDYA, sabi, pwede niyo ipacheck kasi namamagana yung isang hita niya. Kasi hindi pantay. Tapos yun dinala siya sa PIDYA, magmamadali kami. Nadali na sa ospital para ma-opera kasi nga hindi siya nakakatae, kailangan makatae siya eh. Yun, ang dami na pinuntahang ospital, walang tumanggap. Siyempre nakakaawa naman kasi binubuli kasi siya sa school. Nasabihin siya na mabaho, mga classmate niya. Siyempre, bilang ina, masakit yun kasi nasabihan siya na ganun. Sabi ko, sana may tumulong na tao na matulungan kami, mapa-opera siya, ganun. Kasi, siyempre, kahit hindi niya sabihin na nasasaktan din siya. Kasi hindi naman niya namamalayan yung pagdumi niya eh. Bigla-bigla yung lalabas eh. Kasi pagkain niya agad, dumi na agad yun eh. Hindi naman yun mapipigilan ng ganun, lalabas talaga yun. Naawa lang din ako sa anak ko. Kasi yung mga ibang bata, na baho-baho mo, doon ka nga. Ganun siya. Eh syempre, yung eskwelahan naman nila, hindi naman pwede paalisin yung mga estudyante nagbubuli, di ba? Kaya ginagawa, nalagay na lang siya sa unahan. May katabi siya, pero yung katabi niya, yung medyo malayo-layo lang sa kanya. Kaya yun, sabi ko sana dumating yung panahon na maoperahan din siya. May tumulong sa amin, ganun. At dahil hindi sapat ang kita ng asawa, maging siya ay kumakayod na rin para sa pamilya. Dati kasi nagtatrabaho pa ako housekeeping. Kaya huminto muna ako. Pero yung asawa ko, sa BGC siya nagtatrabaho. Team leader lang siya ng housekeeping. Pagka umuwi siya muna yung nagtitinda. Para kahit paano, meron kaming dagdag income ba. Kasi ang daming bayaran. Magkano lang din yung sinasahod niya. 7 to 6 lang naman yung sinasahod niya. Ang dami pang kaltas. Wish ko kasi yung bigasan. Kasi mas mabilis kasi mabenta yung bigas ngayon. Kasi yun ang kailangan ng mga tao. Yung online ko siya. Mabilis kasi siyang mabili, lalo sa trabaho ng asawa ko, mabilis yung mabenta. Yung bigasan kasi is dagdag income din sa amin. Tapos nagtitinda rin kasi ako ng mga siomai rice sa labas, saka pastil, anli.
Kaya dagdag income po sa amin yung bigasan na hiniling ko po. Sa likod ng bawat pangarap, may mga taong nakahandang tumulong para ito ay matupad. Naiyak din ako kasi natupad na yung gusto ko na negosyo na pwede kong pandagdag sa gastusin namin sa bahay. Iaalok ko na sa mga dati kong katrabaho na makabili sila ng bigas sa akin. Sa bahay din, pwede namin ibenta yung isa-isang kilo na pwede namin alok sa mga kapitbahay namin. Siyempre natuwa kasi sa wakas nakakagamit na rin siya kasi baby pa siya nung gumamit nun eh. Ngayon at least hindi na siya yung maya-maya magpapalit kasi nahuhugasan naman siya eh. Nahugasan yun. Pag may dumi yun, yung hugasan yun eh. Tapos pwede niya ulit ibalik yun kasi meron yung black. Makakatulong na sa kanya yun. Kasi saka hindi siya yung mga ngamoy na. Kasi meron na siya parang takip. Kasi pagka plastic kasi sumisingaw talaga yun. Nagpapasalamat po ako sa BH Party List at kay Congressman Robert at kay Miss Bernadette Herrera at MCGI. Para sa mainang katulad ko, wag susuko sa buhay. Lahat tayo binibigyan ni Lord ng pagsubok pero may binibigay naman si Lord na tao na tutulong tayo na kaya sa kahit anong hirap ng buhay, laban lang para sa mga anak natin kasi wala na may ibang tutulong kundi tayo rin naman. Sa bawat sulok ng ating mga komunidad, may mga kwentong tulad ni Jennifer. Mga inang hindi sumusuko, mga pamilyang patuloy kumakapit sa pag-asa. Isang kwento ng pagkakaisa, pag-asa at pagmamahal ng isang ina.